Itinali sa sakong may buhangin. Kamakailan lang, trending na naman ang Taal sa Batangas. Pwede pang ma-recover ang mga buto ng mga missing sa bungero. Hindi dahil sa pagsabog ng bulkan, Kaugnay ng naunang revelasyon ni alias Totoy. kundi sa isiniwalat ng isang saksi ukol sa mga nawawalang sa bungero. Halos 15 taon na akong naninirahan sa tabi ng Taal Lake. Naranasan ko na ang iba't ibang kalamidad na tumama sa lugar. Ang pagputok ng bulkan, mga bagyo, at isang pandemya. So lahat ng isdang ito Galing dito. ay galing sa lawa. Nakagawa na rin ako ng sari-saring dokumentaryo tungkol dito. Kumukulo ngayon, naging aktibo ulit yung Taal Volcano. Ang dami pa rin hindi nag-evacuate. Iilan lang talaga yung nag-evacuate. Sa totoo lang, napakaraming beses na itong pumutok. Bahagi na ng buhay ng mga taga rito ang agam-agam na anumang oras ay sasabog ang bulkan. Ngunit, ngayon lamang naiugnay ang lugar sa isang krimen na sangkot ang malalaking personalidad. Bilang residente, nakababahala ang balitang ito. Nang umagang yon, mahinahon ang lawa. Tila walang pakialam sa mga kumakalat na balita. Papalaot ang aking kapitbahay na si Rolly Orense upang magladlad ng lambat. Nakiangkas kami sa kanyang bangka. Anong tingin niyo dun sa balibalita na dito inilibing yung mga sabungero? Yun nga ho ang... Nabalitaan niyo yun? Oo, ayun ang isa ring nakakakuha sa aming mangingisda kasi yung iba na nanamlay bumili ng isda at yung anong kung yun. Dahil sa balitang yun? Oo, dahil sa balita ngayon ho. Bata pa lang daw si Rolly ay sumasama na siya sa kanyang kuya para mangisda. Pero kayo naniniwala kayo na maaring nilibing talaga rito? Maari ho. Maari hong Na hindi mapapansin? na ay pagkagabi ho tapos may pabigat. Makikita pag ay sa lalim ho itong lawa. Halos 200 metro ang lalim ng ibang bahagi ng Taal Lake. Dating bahagi ng dagat ang lawa, kaya ganito ito kalalim. Dito lang matatagpuan ang mga isdang tawilis at maliputo. Marami ring fish pen ng tilapia na itinuturing na banta sa kalikasan. Kung ano man ang nakahimlay sa ilalim, mahirap maaninag mula sa ibabaw. May mga alamat ba rito sa Taal Lake? Parang ang kuwang parang mayroon. Ano yung mga alamat dito? Kasi yung pinsan ko ho, di yun nangingisda ho dati. Yung wag kung din hong gumalaw dito sa dagat pag narito ka sa lawa. Siya ay nangingisda, ay ngayon parang biro ho yung kanya. Wala ho silang huli. Ay sabi, kami naman ho, kuha na namin, nakagising na namin na pagka kami ay nakapagkarkar na gaya, tapos may dala kaming pagkain, lagi naming nagbibigay kami sa dagat. Parang nag-aalay. Oo, nag-aalay. Magdadalawang dekada na mag-dive ako sa Taal Lake habang ginagawa namin ang dokumentaryong Taalapia. Sa mababaw na bahagi pa lamang ay ganito na ang itsura ng tubig. Ngayong taon, hindi kami pinayagan ng LGU na mag-dive. Delikado raw kasi dahil baka kami sumabit sa mga nagkalat na lambat at mga kahoy sa ilalim. Kung may itinapon mang mga bangkay sa lawa, tila mananatili na lamang itong lihim sa ngayon. Kasi simula pa lang ng paghahanap noong mga nakaraang araw,
natagpuan na ng Philippine National Police at Coast Guard ang ilang mga sako. Susuriin pa sa pamamagitan ng DNA testing kung ito nga ay naglalaman ng mga buto ng tao at kung natuklasan na nga kung nasaan ang mga nawawala sa bungero. Maraming salamat sa pagtutok sa Eyewitness mga kapuso. Ano masasabi niyo sa dokumentaryong ito? I-comment na yan at mag-subscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel.